Isang magandang hapon po sa ating lahat at malugot na pagbati mula sa Future Earth Philippines. Ayusin ko lang po ang ating screen at ako po'y hindi nakikita. Welcome po sa The Filipino SDG Action Hour at muli nyo kaming samahan sa isa't kalahating oras ng exciting at makabuluhang talakayan tungkol sa mga paksa na tiyak naman napapanahon at kapupulutan ng napakaraming aral at karunungan. At ngayong hapon, tatalakayin po natin ang mahalagang proyektong the Mount Pinatubo Region Resilience Escalator Strategy. At tayo po ay sasamahan ng isang kilalang Filipino academic at columnist na may malawak na kaalaman sa development studies at public policy. Regular din po siya nagsusulat na kanyang opinion column sa Philippine Daily Inquirer mula pa noong Enero 2019. Meron siyang PhD sa political science at malaki ang naiambag niya sa larangan sa pamamagitan ng kanyang pananaliksik. Dati siyang nagsilbing program director para sa innovations at the base of the pyramid sa Ateneo de Manila School of Government. Ang kanyang mga gawain pang-akademiko at profesional ay nakatuon sa paglutas ng mga hamon ng mga marginalized communities at pagtuklas ng mga solusyon para sa sustainable development. Kaya wag na po nating patagilin ang ating pong suki dito sa ating SDG Action Hour. Let's all welcome Dr. Doy Romero. Sir Doy. Ay loko sir, nakamute po tayo. Nakamute ka pa, sir. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Doy Romero, nandito para magkwento sa inyo kung ano ang ginagawa ng Future Earth sa Pampanga, Tarlac, at meron din konting Bulacan. Sinusunod na po namin yon sa pagresolba ng problema ng baha. So, magbibigay po ako ng isang presentation. So, hindi ko nagagawin formal ito masyado para lang tayo nagkukwento. Sir Doy, paano po? Tayo po ay naka-mute? Sir, nakamute ka uli. Okay, yan. So, ang presentation po ito ay ang Mount Pinatubo Region Resilience Escalator Strategy. Tinatawag namin MPRES. Ito po ang kabuuan ng ginagawa ng Future Earth sa Pampanga at Tarlac para makatulong na maibsan ang flooding. Kaya alam naman po natin ngayon na, well, suki-suki ang flooding, parang pinagtagpo ng panahon na sunod-sunod ng ating mga bagyo at tayo binabaha at pagkatapos naman ay naisisiwalat yung flood control corruption at medyo binabanggit din ang isip ng ating mga tao dahil hindi nila alam kung saan nila kukunin yung mga gagamitin nila para sa kabuhayan, yung mga lalo na yung mga nasalanta, meron din mga namatayan. So, umpisahan ko po yung kwentong ito dito sa eksenang ganito, hindi ho ba? Ito ay sa Makabebe. Akala po natin yung baha, parang dito sa atin na, well, seasonal, paminsan-minsan binabaha. Pero doon po sa Makabebe, hindi po nawawala yung baha na ganyan. Tuloy-tuloy po yan. So, ang Makabebe po ay isang bayan na adjoining Manila Bay. So, it's one of the coastal towns of Manila Bay. And ito po, nasasalubong yung tubig na nanggagaling sa Pampanga River, makatabol yung mga tides naman na nanggagaling sa Manila Bay. Kaya kuminsan yung tubig nila ay maalat, kuminsan ay fresh water, of course, mas madalas halo. So, ganyan po ang situation nila. Ito po pa po ang sa eksena. Ito naman ay sa, Bulacan na po ito. Pero ganun din,
na binabaha din sila doon. And then, siyempre, kaya namin po tinawag na mga Pinatubo region yan kasi gusto natin isipin ng mga tao na hindi lang natin sinusolusyonan yung problema ng baha sa level ng mga kabahayan at sa mga neighborhoods at mga bayan, kundi mas malawak. At ang mas malawak na yun ay hindi lang probinsya, pero yung tinatawag natin ridge to reef, hindi ho ba? At kaya po naging Mount Pinatubo region yan kasi tinuturing namin na ang Mount Pinatubo ang talagang ridge na pinagmulan ng mga problema sa downstream, sa Tarlac, Pampanga at sa Bulacan din. Dahil yung lahar na ibinuga ng Pinatubo ay kwan po yan. Halos 10 feet po ang taas doon sa mga ibang lugar, yung mga natabuo ng mga bahay. Isipin na lang ninyo yan. Bumababa pa po yan at natatabunan yung mga rivers. Nagpapalit nga po ng direksyon yung mga rivers natin. Tumataas ang mga kalsada, tumataas din ang tubig, at nasasabayan pa yan ng ground subsidence. Ang napakarami naman. Siyempre, nandun din yung typhoons. Pag dumating yung typhoons, saka yung kabagat, pagkatapos meron pang storm surge, at kung masyadong malakas ang ulan, nagkakaroon din ng landslide. So itong area po ito na Mount Pinatubo region na tinatawag namin, na pwede na natin i-extend yan sa buong Central Luzon actually, kasi yung kung ano man yung naapektuhan na diretso na yung Pampanga at Tarlac sa Zambales, ay meron na rin pong effect yan doon sa mga karating na bayan ng Bataan, Bulacan, Paisiha, at Aurora. So, isipin na natin ang buong Central Luzon yan. So, ito po yung tinatawag nating history na kung ano man ang nangyayari doon sa itaas, doon sa watershed area, at ang pinaka-primary point of attention natin dyan, yung mga rivers, yung mga tributaries, ay kabit-kabit po yan. So, ang pagpaplano dapat dyan ay ridge to ridge. Ngayon, kung mapapansin po natin, yung mga planning natin ay provincial, municipal, barangay, pero yung ating regional na siyang umaangkop dito sa ridge to ridge na scale ay napakahina. It's only a regional development council na basically a coordinating mechanism. So, pwede po natin isipin na baka naman hindi tama yung struktura ng ating gobyerno para masolusyonan talaga ang problema ng pagbaha kasi hindi natin tinitignan at the proper scale. So, yan po ang isang insight natin. So, gusto natin i-promote itong rich to rich na idea and tinignan namin na ito yung ating larger landscape map. Makikita natin yung Manila Bay and then makikita natin din yung pink which is your Pampanga. Yung Mount Pinatubo nandun sa intersection ng Tarlac, Zambales at Pampanga. So, yan po yung pinagmumulan ng Tarlac River na kakabit sa Almo River. Yung Pampanga River naman, yung mga river sa Bulacan, nanggagaling naman sa bandang Cordillera, Nueva Ecija area. So, makikita po natin na yung Pampanga pa lang ay merong mga coastal communities na bordering on Manila Bay. At itong mapang ito shows us the river basin, the rivers in that area. Makita po natin na napakarami yan. Ngayon, ang problema ay parang hirap bumaba yung tubig
dahil sa napakaraming kadahilanan. Una, yung mga rivers ay heavily silted, and then marami po tayong mga fish ponds dyan sa Bocana, sa Macabebe, sa Sasmuan, Masantol, and sabi nga ng ating mga geologists, nakakasagabal yan sa pagbaba ng tubig. So matagal uh, bago makalabas doon sa Manila Bay. At isa pa po, sinasalubong yan ng tides naman na galing sa Manila Bay papasok. So that area would perhaps be one of the most vulnerable areas in the country dahil nga doon sa pervasiveness and persistence ng flooding. Ngayon, tinignan namin ano kaya ang ground zero na pwede nating pagtuunan ng pansin para lang ma-demonstrate sa mga tao kung ano naman ang may tutulong ng siyensya. Medyo may kayabangan po dahil sabi natin, escalator, resilience escalator. Ba, pwede pa lang hindi lang improvement, enhancement, escalator pa. But ito lang po yung hope natin na we can use science, technology, and innovation to dramatically improve and transform this area using various scientific lenses like in systems analysis, systems thinking, human-centered design, ganun po. So, ang napagtuunan namin ng pansin bilang ground zero, itong Barangay Consuelo. Ang Barangay Consuelo po ay ang barangay ng Macabebe na sa mismong andon sa Manila Bay. In fact, hindi po ninyo alam na mayroong beach ang Pampanga. Beach. Opo. At ang tawag dyan ay Consuelo Beach. So, sa dulo po nitong road na ito, pinakikita nyo dyan sa right from top to bottom, yan po ay dike. That's the dike of the Pampanga River. Pero ginawa na po yan ng daan ng DPWH. So, yan lang po ang lugar na makikita natin angat sa angat sa tubig. Kaya po makikita ninyo na pinutaksid na po ng mga informal settlers yan on the Pampanga Riverside. O sabi nila yung mga nasa left side daw sa loob ng dike ay mukhang legal naman pero mukhang mas marami ang informal settlers dyan sa area niyan. Eh bakit nandyan sila? Eh kasi po, yun lang yung nakalabas na lupa. Pag wala yung daan na yan sa Cavite, well, kailangan silang pumasok doon sa, nakikita po niyo yung isla na pahaba doon sa left side. Yan po yung original na Barangay Consuelo. Makikita po ninyo na talagang siksikan na sila dyan kasi wala na talagang kalupaan. At ang saklap po dyan, para ang nakakonekta lang dyan sa dalawang parte ng Barangay Consuelo na yan ay yung nakikita po ninyo yung line doon sa gitna. Ba't po yan? It's a footbridge made of bamboo. That is the only connection between the two parts of the barangay. Although, pwede rin pong sumakay sa bangka kung merong pera yung mga residente. Umiikot po yan. Dito, ito po nakikita ninyo passageway na parang U. Diyan po dumadaan yung bangka. Actually, meron kayo makikita bangka doon na naglalayag. So, napakahirap naman po mag-develop ngayon yung lugar na yan kasi unang-una, wala silang lupa at yung fish pond po na nakapagitna sa kanila, mukhang ang may-ari dyan ay ayaw silang payagan na magkaroon ng tunay na bridge at maybe to even occupy part of that fish pond. Kasi po, kung titignan ninyo, bakit meron tayong land tenure at wala tayong water tenure? Sabi nga ni Ben Malayang, the last time I was speaking here, sabi niya, bakit wala tayong water tenure? Water tenure
means that we can legalize the use of water for residential purposes, commercial, and many other things, even floating gardens, hindi ho ba? In other words, it allows us the use of this just the same way as land. So, yan po ang nakita namin na maganda sanang pakitaan ng demonstration project. So, but Macabebe is only one of 22 municipalities in municipalities and cities in Pampanga. Tatlo po yung cities sa Pampanga, Angeles, San Fernando, at Mabalacat. At meron din silang mga municipalities, 18, yeah, 18 municipalities. And so, na-convince po namin sila sa pamamagitan ng PSTO, Provincial Science and Technology Office, na yung Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, na mag-introduce kami ng training course para yung mga hazards na nakikita dyan sa Pampanga, yung nga pong flooding, storm surge, yung habagat, yung mga landslides, at gano'n, makagawa sila ng mga plano for DRRM nila, yung mga plans nila, at saka yung kanilang CLUP, Comprehensive Land Use Plan, pati na yung Comprehensive Development Plan, pati na yung kanilang Local Shelter Plan, pati na yung kanilang Executive Legislative Agenda. Nagiging problema po kasi, nakita namin, nung tinignan namin yung mga comprehensive land use plans nila, abay, kopyahan lang po sila. Kopya-kopya lang nila kahit na hindi angkop. Yung mga saan nilalagay yung funeraria, saan nilalagay yung padero, di ba? Saan nilalagay yung basura. Pare-pareho lang po ang sinasabi niyan. So, nakita namin na hindi talaga responsive yan or resonant sa pangangailangan ng tao. So, sabi namin, okay, bibigyan po namin kayo ng 6-day training program, pero sa ulo po ng training program na yan, pwede bang gumawa tayo ng tunay na survey sa ating mga barangay para malaman natin kung ano talaga yung kanilang level of vulnerability at kung ano yung kanilang resilience. So, payag naman po sila. So, napakaganda po yun. Biro nyo, 22 local governments. Pumayag sila na gagawa sila ng survey, 2 barangay, bawat munisipyo, at ang ginamit po namin tool dito yung Community Resilience and Transformability Scorecard na inumpisahan po yan ng UNIDSEA sa Ateneo nung nandun pa kami. Ginamit po namin yan sa mga informal settlers, pero dinagdagan namin ng resilience questions. Kaya naging instead na Community Transformability Scorecard, naging po na siya. Community Resilience and Transformability Scorecard. So, ginamit po namin yan, nakakuha na po kami ng mga resulta. Kalahati ng mga barangay, meron na. Ito pong survey na to, ang mga tinatanong po ay sa composite of barangay respondents. Ito po yung 5 babae, 5 lalaki, 5 senior citizens, 5 youth, 5 indigenous, 5 LGBTQ. At hindi po namin kayang gawin talaga yung systematic random sampling dahil po, well, inuumpisahan pa lang yan at walang masyadong pera. So yung 35 response na yun per barangay, nakuha na po namin datos na yan. At yan po, ay isinubo na namin doon sa training program. So, nakita na po ng mga municipal planners yan at ginagamit na po nila yan sa
kanilang pagpaplano. Tinuturuan din po namin sila na pag binigay namin yung data sa kanila, hindi dapat nila inaasa na kanilang ang mag-analyze. So, pati po yung pag-analyze niyan, tinuturo namin. Mabuti na lang po, nandyan yung mga universities sa Pampanga. Yun po yung Pampanga State University, yung Pampanga State Agricultural University, at meron pong Macabebe colleges. So, anin po yung university na yan. Ginrupo po namin sila bilang Universities SDG Action Network Pampanga Chapter. So, sila po yung tumulong sa pag-survey. So, madalit sabi po, napakaganda ng initiative namin kasi wala pa akong alam na ganyan ka-detalyado at ka-sistematiko na pagkuha ng datos sa mga barangay, which is a way of listening to them and getting data from them and consulting them as an input into planning. So, nasa kalagitnaan po kami ng training program namin. Meron pa kaming 3 araw pa po yata. Kalahati na namin, nagawa na namin 3, so 3 araw pa. Pero ang gagawin po nila, gagawa po sila ng capstone project. Yung capstone projects nila ay enhancement ng kanilang mga plano at coming up with projects that can be funded by government. So, yan po yung naging proseso sa Pampanga. Ang proseso naman po sa Tarlac ay nung makita po ng Tarlac yung ginagawa namin sa Pampanga, sabi nila, pwede po ba na gagawa din tayo ng proyekto? So, sa Tarlac naman po, 18 na municipalities and one city. So, 6 na araw din po yung training namin. Pero ang tawag namin doon ay Municipal Innovation through Science and Technology. So, ang training po doon ay pagbibigay sa kanila ng mga planning systems and perspectives so that they will be able to input that into their capstone projects. Meron din po kami in-introduce na inclusive, resilient, innovative, and smart city framework, performance management framework. So, ginawa po namin yan kasi nakita namin na ang dami nang lumabas ng mga smart city framework pero hindi pare-pareho. Ang ginawa po namin, tinignan namin yung pinakamalawak, which is the DOST Smart and Sustainable Cities Framework, meron silang 13. Dinagdagan lang namin ng isa, which is interoperability and engagement alignment. Kasi po yun nakita namin kulang. Parang ito po yung counterpart ng partnerships for the goals sa SDG. Wala silang partnerships. So, dinagdag po yun namin yan. So, 14 po yung kanilang dimensions. So, ang idea po niyan ay susukatin yung supply side, kung ano ang performance ng government in providing inputs on these 14 dimensions. Pero napaka-importante po na meron kami 7 dimensions. Ito naman ay sinusukat yung impact on the target beneficiaries. So supply side po, ginagamit yung dimensions and then doon sa doon sa mga communities, yung target benefit partners na tinatawag namin ay domains naman. So, yun po, ginagamit namin. So, balansyado. So, yung sa Tarlac po, natapos na namin kasi po, tumulong ang provincial government sa pagpupunto nun. Yung sa Pampanga, dahil ho, ginagamit namin yung CRTS na survey ay medyo mas mabagal. Pero matutuwa po kayo na 2022 sa Pampanga, 18 sa Tarlac, 2 probinsya po na municipal level ang binibigay namin ng training kanila mga city planners, sa kanila yung science and technology coordinators. Ang initiative pa niyan,
galing po sa Provincial Science Technology Office ng DOST. Pero kasama po yung mga universities na nagte-training. So maganda po yung umpisa. So naisip namin na siguro this is a good model. Kaya tinawag namin Mount Pinatubo Region Resilience Escalator Project. So ang balak po namin ng Future Earth Philippines ay extend yan sa Bulacan, extend yan sa Zambales, using the same forces. Maybe dadagdagan namin ng some more technical skills gaya po ng GIS, Geospatial Analysis. So kung magbigay po namin yung tatlong series na yun, ang training program para sa mga local governments, nakikita po namin na medyo mawawala yung problema natin kasi alam natin yung mga LGU, meron silang mandate at meron din silang pera, meron silang pondo. All we need to do is to make sure that that money is properly spent and that the projects are properly planned. So, yun po yung rationale ng Mount Pinatubo Region Resilience Escalator Project. At itong project po ito, sinabit namin sa Asia Science Mission ng International Science Council dahil naghahanap po sila ng demonstration kung ano yung magagawa ng science para mapabilis ang development at mapalawak yung perspective na yung tinatawag natin risk to rate at tawag naman nila socio-ecological system. Aba, napili po itong project natin ito, yung mga Pinatubo Region Resilience Escalator Strategy, in short, ENFRES, as one of two demo projects in Asia. The other one is in Purulaya in India. So natutuwa po kami na darating yung mga scientifico dito, magiging co-design sila, and hopefully we will be able to institutionalize the methods and learnings that we have in this project. And then, na-involve din po namin yung mga estudyante namin. We just brought our students from Ateneo. Actually, nakakadalawang batches na po kami. Ito po, sketch na ito, gawa po ng mga engineering students namin na who were students from France dahil meron kami joint program with France. And ito po yung urban planning concepts naman po yung klase yun. Kaya makikita natin, medyo gumawa na sila ng mga bubble diagrams at what can be done sa Barangay Consuelo. So, yan po, meron silang mangrove areas, expanded footpath, boat landing, community multipurpose center, community services. So, ang dami pong disciplines, di ba, from landscape architecture, engineering, and environmental science, di ba, pati yung mga psychology. So, napakalaki opportunity po. After tatlong klase na po nadadala namin dyan, graduate students from KLM, yung mga estudyante galing sa France. Pagkatapos, 2 weeks ago, dinala namin yung 4 na klase namin sa development studies. At sila ay nag-interview dyan sa area sa buong araw kami. So, yan po ang ginagawa namin. And marami na rin po kaming sulat patungkol dyan. Ito po yung aming strategic vision to escalate resilience against hydrometeorological and climate risks across the Mount Pinatubo region by building the science, technology, and innovation capacity of local governments, beginning with vulnerable barangays like Barangay Consuelo and Macabebe, scaling upward through municipalities and cities, and aligning with provincial and regional strategies for inclusive, adaptive, and sustainable development. So, ganyan po. And meron na rin kaming guiding principles. Meron na rin kaming phased implementation roadmap. So,
Ginagamit po namin yung futures thinking para medyo makita na natin na up to 2050, ano kaya pwede natin gawin. So, meron na rin po kami mga milestones. Yung sa Tarlac naman po, pakita ko lang yung mga ginagamit namin na ah, mga dimensions. Actually, dami po ng mga slides namin ay ito na. Ito po yung, ito naman yung mga slides na ginamit namin dun sa orientation para sa aming HPIs. Hindi ko ba? Kasi yung mga higher education institutions, we had to involve them. So, nag-workshop na rin po kami sa kanila. And ito po yung aming thesis shield, yung questionnaire namin. So, marami po pa kaming question sa resilience and vulnerability. And then we are already beginning to come up with charts kung anong epekto sa age groups. And then meron kami mga work programs. So, uh, anyway, so stop lang po muna ako dyan para tayo ay makakuha ng mga questions kasi mas magandang sinasagot yung mga questions para hindi yung kung ano lang yung nakalagay sa ating mga slides. So, yan po. Kung meron po kayong mga katanungan, ay i-discuss po natin. Actually, ang main demonstration sana namin ay may pakita sa Makabebe na doon po sa fish pond. Hindi ko ba nakita natin yung fish pond na nakapaglit na. Kumalalin natin yan ng isang daan na elevated na pwedeng kahit na mga bisikleta at saka motorsiklo lang ang pwede dumaan, siyempre yung mga naglalakad, malaking bagay na po yan na may connecta natin yung dalawang parts. It's going to be elevated so pwedeng dumaan yung mga bangka sa ilalim at hindi sagabal sa flow ng tubig. Pagkatapos, pwede ka na mag-connecta ng mga cluster houses doon sa road na yun. And cluster houses can be 10 houses clustered together. Meron silang sariling elevated pathway papunta sa mga bahay nila. All the houses will be on stilts. And then, pwede, gaya po ng yung bubble chart ng mga estudyante, pwede tayo maglagay ng mga commercial center, ng public institutions, community centers, hindi ko ba? So, mabubuhay po yung economic, cultural activities ng mga tao doon. Hindi ko gaya ngayon, yung elementary school po nila nandun sa roadside, yung kanilang high school nandun man sa east sila. So, parang nakikita natin how fragmented it is. So, the idea that we have to adapt to nature, to water, embrace water. Yan po sinasabi ko sa mga columns na sinusulat ko lately. We should embrace water, not resist it, and use some of the indigenous knowledge that we have gained from yung mga Pilipino na yung mga Badyaw, nandun sa Basilan, nakagawa na sila ng mga bahay nila na house on stilts, pero they've solved their sanitation problems, hindi nila basta tinatapon yung kanilang dumi sa laot, pinokolekta na po yan. Makatapos yung ating floating garden sa Marshland, si Dr. Virginia Cuevas has demonstrated floating gardens as an adjunct or complement to our idea of floating of stilt houses. So, yan po. Pati yung sa livelihood, meron na hong mga panukala. Siyempre, worldwide, marami po tayong makikita mga examples. So it's really basically a socio-cultural problem. Hindi naman po natin sinasabing yan lang ang solusyon, but we should already train our people to think outside of the box. Kasi po, yung mga umuwi na OFWs ngayon, gusto pa rin nila bahay sa bato na nasa lupa. Yan po ang pinapagawa nila. Pero wala na pong lupa. Kailangan
sa tubig na tayo magtayo ng ating mga kabuhayan, ating mga residensyo. Kung ayaw natin magpunta doon sa Dona Remedios Trinidad, na napakalawak naman, sa Bulacan, meron naman po talagang lugar. Meron din tayo mga bulubundukan sa Corac, sa Florida Blanca, pero ayaw naman ng mga tao na malayo sa kanilang kabuhayan. So, ayan po muna ang aking mga ideas patungkol dito sa Empress. Salamat po. Maraming salamat din po, Sir Doy, sa isa pong napakagandang usapin ngayong hapon na inyo pong ibinahagi sa amin. Ngayon po ay bubuksan po natin ang ating floor para po sa mga questions from our panelists and audiences. At mag-umpisa po tayo sa isa po nating suki, si Academician Villarreal. Sir, ano po ating tanong? Nakamute po tayo, sir. Ayun. Yan po. Yan, Sige po. thank you very much. Una-una, Brad Doy, ang ganda naman ng presentation mo. Kaya nga lamang, sa dami ng kaalaman, ang hirap isiksik sa utak. At any rate, thank you very much. I think you really shared a lot of information. Okay, ang unang tanong ko what triggered you to do this project? Una yun. Ang pangalawa, nakakabit niyan, gaano kagastos ang ganitong uri ng project na sana naman masusuportahan ng ating pamahalaan. So yun mo ang first two. Yeah. Well, maganda po yan kasi una-una, yung Future Earth po, na alam naman natin na si Doc Louis Cruz ang napuno niyan, nung na-form yan, kasama sila academician, si Glenn Tabios, andyan si Benny Pacheco, andyan si Macar Lagmay, kasama din si last President Gregorio del Pilar, si Georgine Primavera, si Anadel, Labanban. Ako, pinuputakti po na academicians yan eh. Di ba? So, naghahanap ngayon ng knowledge into action. Di ba? Ganyan eh. Knowledge, science, knowledge into action. Naghahanap sila ng proyekto. Nagkataon naman na itong mga taga-Pampanga, si Che Tiambao, isang nakakagaling na Provincial Science and Technology Officer, siya po yung lumapit sa amin. Sabi niya, pwede po ba kayong tumulong? Noong una, ang pinaproblema niya yung technology for bamboo as livelihood. Mm-hmm. Pero nung tulungan na namin yung mga tao sa mga workshops, ang gusto nilang problemahin yung baha. So kaya nakagawa po kami at dahil multi-stakeholder yun, sabay-sabay yung national government, local government, NGOs, universities, all the way to Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Bulacan. Nakagawa po kami ng isang problem tree. Diba, ang ganda nun, yung problem tree, ano yung mga causes ng problem, ano yung consequences, but 10 foot by 10 foot po yung nagawa namin na problem tree over 3 full day workshops. So, ang ganda ng consensus building namin. So, doon, ganun po nag-umpisa. Ngayon, yung funding po, shoestring po. Kung sino yung may pera, nakahanda po yung mga project namin na nakita po rin all the way to 2015. Yeah, okay. Pero, kung katawag po, bibigay ng pera, andar siya. Kaya yung course na Crisis Shield, ang ganda po na community-centered course on strategic hazard intervention for enhancing local development. Ang galing nilang gawa ng acronym Crisis Shield. O sige, naisip ko ng PSTO yun. Sabi namin, meron po kayo pera, wala daw silang pera. So, nakatulong lang muna. Natulungan ka ng PDRRMO na meron palang design ng kurso na gano'n. Naghahanap naman sila ng kurso para doon sa kanilang mga disaster teams, para doon sa disaster risk reduction management. Dahil sabi nila, kami bahala sa training. Di biglang umandar po. Doon sa Tarlac naman, yung gobernador naman po ang nagbigay ng pera. So, umandar din yun. Basta nakauna lang po yung mga proyekto. Pag may pera, kaya ngayon, mukhang ang UP magbibigay ng 5 milyon daw. Di marami kami magagawa dyan.
Pero ang kagandahan niyan, dahil meron kaming puhunan, meron na kaming may papakita na demonstration, madali pong tapunan ng pera. Ganun po. Okay, brother, thank you very much. Ngayon, bago ko ibigay yung chance sa ibang magtanong, isa pa, brother, halimbawang ikaw narinig to ni Bongbong, gandang-ganda siya. Kung ikaw patawag, ano ang isasuggest mo sa kanya? Anong priority ang isasuggest mo sa kanya? Yun kung ipapatawag lang, ha? Opo, opo. Well, kita po na medyo sa mga survey namin, ang mga tao, ayaw na nila umasa sa gobyerno. Ah, Pag tinanong mo sa kanila, ano po ang lagay ninyo ngayon? Parang sinasabi ko, ang lagay namin 8, 9, on a scale of 1 to 10, ha? Sabihin, napakataas. Pero alam mo, binabaha sila. Alam mo, nag-evacuate sila. And then, ang interpretation namin doon, wala silang inaasahan na mag-i-improve pa yung buhay nila. Sila, hindi na kaya. And then, ang gobyerno, parang hindi maasahan. So, they are not willing to hope anymore. Parang ganun na yung interpretation namin. hindi nga, Brad. Ang sabi ko, kung ipatawag ka at bibigyan ka ng pera, anong isasuggest mong priority? Yeah. Yun yung point ko. Yeah. So, ito yung part 2. Dahil doon, the problem is psychological. So, kailangan natin i-demonstrate sa kanila na may magagawang gobyerno. To me, doon lang po sa Consuelo, nakita natin. Lagyan natin ng elevated highway connecting the two, which is connecting to the main road, hindi ba? Okay. Doon sa bandang gitna, maglagay tayo ng naka-cruise na 100. Community center, pagkatapos market. Wala po silang fish landing doon, although ang kanilang kabuhayan doon ay fishing. O sige, may fish landing. And then, pwede pong kumapit ngayon yung clusters of houses. So, that will demonstrate that it can be done. And matagal na po namin sinasabi yon na yung state houses ang talagang madali lang po yan kasi nakita natin yung mga pile drivers na sinusuksok sa Manila Bay, hindi ko ba, pampatigas ng lupa. If government can do the pile driving and then yung mga houses will just be built on top of the piles, yun po ang nakikita naming madaling demonstration. Pag mapakita mo yun sa 3 bahay, abang gagayahin na po yan. Parang lechon manok po yan. God bless. That to me is the answer. Nakita po ninyo yung mga bahay sa Bulacan na nakalubog. Wala na pong tao doon. Pero if you can just convert them into state houses, pwede po matirahan yan. Ang model po namin dyan yung sa Banda Seri de Gawan, Water Village, hindi mo ba? Sa Brunei. Yeah. Saka doon sa Bakilang. So to me, it's a psychological problem. It's a cultural problem. Pero the technology is there. Yun po. Thank you very much. Thank you, Brad. Yeah. Thank you din po, Sir Ruben, sa inyo pong question. Sir, matanong ko lang din, maisingit ko lang doon sa napag-usapan din po namin ni Ma'am Dada kanina offline. Kung tayo po ay tatayo doon sa solusyon na gawing stilt houses ang mga kabahayan, nakalutang sa lupa at mag-adapt, sir, paano po ang issue ng sanitation, especially po sa sewage? Ano pong posibleng solusyon? Doon sa Basilan, meron silang Banjao Village na ginawa. And hindi lang yung kanya-kanyang gawa, talagang it's really a housing project. And ang kanilang sanitation system is community-wide. So, walang kaldas yan. Community-wide, hindi pwedeng kanya-kanyang, so built-in yan. It's part of the design of the whole community. Hindi kanya-kanya. Kaya makikita mo doon, nagsuswimming ko yung mga anak nila doon sa ilalim ng mga bahay nila kasi contained. And yung sanitation system nila ay sinisip-sip yan regularly. Technology is available to us. Yung gumagawa ng ganyan sa Cambodia actually in the Tonle Sap.
di ba? Filipino. Nung nandun kami sa Asom, nakita namin na yung kanilang sewage system doon sa mga floating communities nila in Cambodia. It was a Filipino engineer that did it. So, hindi problema yon, not anymore. And Salamat if po, you want sir. to look at it, there is a YouTube. It's called Sec TV. Sec TV. Tignan mo siya sa YouTube and then hanapin mo yung kanyang Basilan episode. Kikita mo doon kayo yung mga Badyaw houses. Kasi yung mga Badyaw tao, land sick. They are land sick. Ayaw sa land. Okay. Salamat po, Sir Doy. So papunta naman po tayo dito sa question po ni Sir Marvin Tejada. Hi po, Doc. Reflecting on the community engagement that your team have done through interviews and capacity building workshop, have you seen all of this being adopted into LGU land use policy making in their DRRM strategies? Sir, meron na daw po ba nakapag-adapt nito sa ibang lugar? Dahil yung ngayon pa lang nila ipapasok doon sa mga PLUP nila, mga DRRMO. Pero nakita na po namin yung datos, very specific and precise. Magagamit po nila yung datos. Doon sa Tarlac, nakita na namin, kasi natapos namin yung Tarlac, 6 days na kami. Naglabas na po sila ng mga capstone projects nila. Ang gaganda ng mga capstone projects nila. Patungkol sa using solar technology or Malayan, yung kanilang yung digitalization sa government offices, yung mga signal sa mga rivers, di ba? Yung mga warning signal sa Mayantok, sa Kamiling. So, yan, nakita na namin yun. And they are already ready for funding. Okay? Yung nga lang, of course, ang first cut dyan is DOST, pero pwede rin i-offer yan sa mga governors nila sa mga munisipyo. Pero ang importante dyan is na naigawa na nila. They've already come up with the proposals that encapsulates science and technology for use in their CDPs and UPs. So, net pag-asa po, natutuwa yung mga munisipyo, yung mga mayor nila, natutuwa yung mga governor nila na nagawa nila yon. And ang kagandahan po niyan, yung mga mayor mismo nagkahanap ng mga proyektong ganyan. They are looking really for digitalization. Kasi po, lalo na sa Tarlac, meron na kaming Victoria Pharmaceutical Industrial Park. Binan po yung competition doon ngayon dahil napakaraming investor, ang gaganda ng mga daan. Ang kulang na lang ngayon is mukhang kulelat yung LGU sa pagbibigay ng mga ideas for investment. So, nakahamol sila. Salamat po, Sir Doy. Meron pong questions ang iba po natin mga panelists and attendees. Sir, ito po, galing po sa ating anonymous attendee, instead of relying on MOAs, is there an existing policy or law that institutionalize SUG-LGU partnerships for governance planning? If not, is it illegally and politically feasible to establish one? Talking about universities and local governments. Yes, sir. Kung meron na po bang existing policy or law para daw po ma-institutionalize yung partnership with the planning. Yan naman sa club. Kasi kami ni Nada, we did a study on the feasibility of a science city of Ubay. Kaya ang daming university research centers doon eh. Tinignan namin yung Muñoz Nueva Ecija, 2,000 yan, naging Science City. Naging Science City yan kasi marami silang Carabao Center, diba, Fisheries Center, Agricultural Centers. Pero nakita namin na yung mga centers na yan, hindi na nakikipag-usap sa mga LGUs kasi ang mandate nila nanggagaling sa national. So mukhang talagang kailangan mo pang pagsabungin through a memorandum of agreement. So magandang idea yan if there can be law that mandates universities to really link up with the LGUs and help the LGUs within their territory.
Pero nakikita namin yan ngayon na yung Tarlac State University at yung Tarlac Agricultural University, proactive sila. Kasi nakikita nila na sabi namin, bakit hindi kayo magtayo ng School of Urban and Regional Planning? Ay, binabalik na daw nila yon. So, meron silang incentive ngayon na makisawsaw sa practice, di ba? Hindi lang sila academic, kailangan robust yung research nila. So, that is one of their, kitang-kita nila yun. Kaya yung Universities SDG Action Network, eh, bentang-benta yun doon sa Pampanga at sa Tarlac, kasama na rin namin sila. Pero kailangan talaga ng directive. Lalo na yung mga estudyante nila na nagpa-practicum. Di ba? Civil engineering ka, saka magpa-practice. Di ba? Eh, ang daming opportunities doon sa mga local governments for practicum, saka yung ano ito, actually, pati yung sa TESDA, pwede na ipasok yung mga NC2 eh. Di ba? So, ang daming pwedeng gawin. Pero memorandum of agreement lang muna. Sir, kasi ang hirap daw po kasi maging civil engineer tapos siya mag-a-apply kasi unlike po pag kayo naging contractor, mas malaki ang pera. Anyway, sir, punta po ngayon tayo sa question po ni Sir Ike. Sir Ike, ano po ang ating question? Magandang hapon, Sir Doy. Ay, Ang tanong ko, kumusta yung response ng RDC? Nakikita mo ba na tunay yung kanilang response? Kasi ang chairman madalas politiko eh. tama What do you yan, think? tama yan. Tama yan. Actually, matamlay ang RDC. Kasi nakita namin, pero natutuwa kami, nasa Central Luzon, 3 beses na kami naiimbitayan sa RDC. So, natutuwa kami kasi biro mong naimbita kami sa mga meetings nila. Hindi, 2 beses pa lang pala. Ah, pero pinag-submit na kami ng mga proposals, nakinig na sila sa mga ideas namin. So, receptive naman sila. Ang problema lang na nakikita ko ay, yung mga proseso nila. Nakita namin sa mga meeting nila, puro substitute yung mga real members, yung mga director ng mga Hmm. offices, hindi sila yung nag-attend. Ang nag-attend, mga assistants nila. Eh, iba-iba pa yung Hmm. nag-attend every time. So, hindi sila nagkakaalaman. It's an unwieldy bureaucracy. Diba? So, yung mga sinabit namin proposals sa kanila, nagsabit kami ng 2, so far, walang pa kami nakikitang balik. So, yun ang problema. Kaya nga, Ano? ako, if I can inject a very radical idea, ang kailangan na reach to reach na yan, na idea, if you want to have planning at that scale, dapat regional government ang humahawak niyan. And palagi ko sinasabi, huwag na tayo maghanap sa iba. Yung Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao is the template. Can you imagine if you have that kind of power na naibigay mo sa Central Luzon? Mag-take off sa Central Luzon in 10 years' time, it will be a quasi-Singapore already. Kung hindi mo man magamit sa Metro Manila, although Metro Manila is really the right problem for that kind of solution. Kasi sa Metro Manila, hindi sa kulang ang political will. There are too many political wills there. Di ba? 17 political wills. Lahat ng mga mayor doon may political will. So, it has to be metropolitanized, metropolitan government. So, yun ang hint natin dyan. Di ba? Kasi yung mga rivers, hindi mo pwedeng, anong gagawin mo doon sa river na tumatabi ng Pampanga at Tarlac? Di ba? Tama Paano po. mo isususyon yun? Mag-interlocal cooperation agreement yung mga munisipyo. Eh, hindi naman mahilig ang mga munisipyo sa ganyan. Dito lang sa San Mateo and Marikina, saka yung sa Pasig, hindi na masyadong magawa yung mga interlocal cooperation na ganyan. Anyway, so yun. Matamlay.
ang Regional Development Council. Follow-up question, please. Sige po, Sir Ike. Kaya nga, Sir Doy, ang suggestion ko, yung CLUP dapat naka-integrate sa regional level. Tama yan, tama yan. Kasi Good. hindi naman alam ng environment yung political divisions eh. Di Tama, ba? right. Pati yung Yeah. GIS, napansin ko, walang integration yung GIS doon sa CLUP. O, kasi wala silang GIS capabilities pa. Walang nakakagawa ng GIS sa kanila dyan. Sa Tarlac, ngayon pala sila magpe-training. Ang nagpe-train sa kanila, sina Maharlag may pa. Imported. But that should be a skill that the Tarlac State University should be able to provide. Di ba? Linda. Yes. Saka, tama ka, yung regional, planning should be regional kasi nga ibabagay mo dun sa water, sa river basin concept. Actually, Marcos pa lang, ano yan eh, river basin na yan eh. Pero, tingnan mo yung Bicol River Basin Development Program, di ba? Kailan yun? 1974 pa yun. Pero bakit natin Yes. binitawan yung river basin development program idea? So, balik tayo dapat doon. Regional dapat. Opo. Saka sir, balik din po tayo doon sa basic na idea, saka kumbaga sir, masabi natin na common sense na wag natin patirahan yung mga geologically hazardous na lugar. Kasi alam naman po natin na catch basin yan, flood plain yan eh. Same thing with Cebu. Sir, yung nabaha doon, alam po natin noon na is a ticking bomb. It's just a matter of time. Talagang pag bumahaya, nasa daus-dus ka ng tubig, nasa flood plain ka, what do you expect? Talagang pag dumating ang sakuna, mababaha kayo. So sir, I think dapat maging matigas din po ang ating batas sa pagpapatupad po ng mga geohazard location na wag patirhan. Tama yan. Actually, the idea there really is rivers have memories. Tama po. Diba? Rivers have memories. Hindi mo makakali ang memory ng river. Kung mga yung lupa niya, alam niya kung anong sakupin niya. Kung payat siya, alam niya sa sakupin niya. Eh, bakit nga yung lugar doon sa sa boundary ng memorya niya? Eh, talaga masasalanta ka dyan. Hindi naman, pag nakalusdahan sa river, hindi naman nagbabago yan eh. So, respetuhin lang natin. Ang nangyayari kasi ngayon, yung kinikitiran, yung floodplain ng river para makagawa sila ng lulugaran ng mga commercial and residential. Pero pag tinitiran mo yung river, lalong bibilis yun, yung flow nun. Di ba? So, Opo, pag sir. daus-dus na, talagang nawala na yung kanyang natural pace downward. Talagang parang hose na binuhos. Eh, yan talaga pinagmumulan yun. Katapos yung mga ginagawa mo pang dike, ay hindi pa kompleto. Hindi pwede hindi kompleto ang dike eh. Di ba? Ang weakest link niyan is yung walang part na walang dike. Eh, doon napasok talaga yung tubig. So anyway, ang dami nating learnings dyan. So, the learning really is we should learn to respect the river. Opo. Sir, bago po ako pumunta sa aking pong tanong, i-entertain po muna natin ang question po ni Sir Cesar. Sir Cesar, ano po ating Oh, question? Cesar. Long time no see, sir. Toy, thank you for an interesting presentation. Okay, 2 to 3 points lamang. I think maswerte ang Barangay Consuelo, Makabebe, dahil naroon ang Future Earth Philippines. Is there a planned exit by Future Earth Philippines? And when is that? And what do you hope to leave there? No? Number 2 is more of a recommendation. Maganda ang reflections dito eh. Yung reflections niyo about the regional government and all that. Iniisip ko siguro imungkahi kay Doc Luli. Siguro sa Future Earth Philippines website, merong isang folder or whatnot that these reflections can be continually accommodated
and expanded. Okay. Third point ko, is there an intention to expand the service to the whole of Metro Manila Bay? So from Yeah. Barangay Consuelo, Pampanga, Bulacan, and all that. So those are the three related points. Thank you. So what we are doing now is preparing for replicability. So yung sinabi kong community resilience and transformability scorecard is a tool, can be used. And then we have this inclusive, resilient, innovative, smart cities framework can also be used. So dalawang tools, pagkatapos we have two courses, yung 3C Shield, saka yung Iris City Framework, Municipal Innovation for Science and Technology. Now, we want to institutionalize those. They will be professional certificate courses offered by all the universities. So, in other words, if a university is willing to use that, they can have the template. They can offer the professional course and then they can train. Diba? So, walang patent yan. We will open them. So, we plan to do it in yung ating development studies program sa Ateneo. Definitely, we will start at there. Okay? So, now, if Bulacan wants to use them, Nueva Ecija wants to use them, then they can do so. But definitely, we will institutionalize this and keep offering them. But we are open to other universities, lalo na yung members ng universities FDC Action Network. Sa Cavite, sa East Visayas State University, saka sa MSU IIT. These are now our prototypes ng USAG plus the 6 universities in Pampanga and the 2 universities in Tarlac. Marami ng market train yan. In fact, we are telling them you should already put up your own school of urban and regional planning. Diba? Para ma-train yung mga planners. Our planners need GIS and it has to be done gaya nga ng art, sinasabi ng regional level. So, yung long term, sabi ko, nakaambalan yung mga plano, pag may pera, aandar. Diba? Parang jeep di ba? Pag puno na yung jeep, aandar na. Pero kung wala pang sakay, hindi mo na-aandar yun. But is there a plan, let's say, for FEP to exit from Barangay Consuelo hanggang may pera? Oh, no. Wala pa kami ginagawa sa Barangay Consuelo. We're still waiting for some philanthropists to buy that fish pond para magamit siya, di ba? And then, once you are able to do that, and then make a demo cluster houses, parang wildfire na yun sa tingin namin eh. Kasi kausap namin yung vice mayor, kausap namin yung mayor, kausap namin yung PDRMO, yung municipal. I mean, nakausap na namin lahat. Sabi nila hindi lang po natin magalaw yan kasi ang may-ari na private. Baka meron ka na lang ng philanthropist. Bilhin na natin yung fish fund na yun para it's a psychological demonstration of what can be done. Yun. Pero, Barangay Consuelo is just a starting point. We want to also, ang dami mong pwedeng gawin all over Pampanga and Tarlac. Baka man po Sir Doy, kaya pong bilhin ni Sir Cesar. Siya na pong bumili. Binibigay ko na nga ng hint hindi pa kumakase. Thank you. Sir Cesar. Thank you, Doy. Oh, nag-off tuloy Okay. ng camera si Sir. Yes, Doc M, ano pong question po natin? Magandang hapon sa lahat regarding itong flooding Doc, mayroon bang solusyon talaga itong problema ng flooding? Honestly, and kung mayroon man, ilang taon kaya tayo maghihintay para makita natin ang resulta ng mga initiatives o programs or what to prevent itong occurrences ng floodings.
And another one is, sa tingin nyo ba, Doc, ang gobyerno ba ay more interested na sa mitigation of the impact of flooding kaysa prevention ng flooding itself? Thank you. Palagay ko po, huwag na tayo pumasok dun sa dredging, di ba? We cannot dredge away the lahar that was deposited by Pinatubo. Sayang lang po ang pera. So, hindi rin tayo dapat buhos na sa mga great infrastructure na gumagawa ng mga dike, di ba? Let's move more towards the nature-based solutions, yung pagbabalik ng mga mangroves. Yung mga tao naman, kailangan po silang either lumikas sila, hindi na po aalis yung flood doon eh. You cannot remove the flood anymore from Makabebe. And the only way to live there is to live in strip houses. Yung pong ginagasta sa pagpapatong-patong ng every 2 years, 3 years, tinataasan po yung mga daan dyan eh. So talaga ito yung gastos na yun pag bumaba ka ng elevated highways na hindi naman yung talagang highway na pathways, baka mas mura pa nga po yun eh. So, I cannot see the floods receding. Wala na po yan kasi parang 4 inches every year ang binababa ng tubig doon sa northern Manila Bay area. Kasi sir, ang gusto talaga ng tao ay makita na mayroong pagtigil ng baha. And in fact, sa mga nakakausap ko, ang daming blame. Nandyan yung gobyerno, nandyan daw yung scientist, na ano pa ba dapat ang gawing pagsasaliksik para matigil o mabawasan man lang itong pagbaha during typhoon season. Yan lang ang gusto ng tao. Well, ang pwede po natin gawin dyan, yun lang nakakaiwas ka kung talagang mataas ang baka. Ako, ang solution ko dyan is personalized alert and warning system. Hindi dapat sinasabing rain, rain, red rainfall warning. Kailangan meron maglalagay sa cellphone. Oh, Dr. Romero, kung nandyan ka sa bahay mo, there will be 2 foot flooding there in 3 hours time. Ganun po dapat kasi hindi pwedeng broadcast yung mga warnings natin. They have to be specific to segments of the population. They should be geo-reference. Kasi gaya ng mga poor, nakita nila, red rainfall warning. Anong ibig sabihin sa kanila yun? Hindi ko ba? Pero pag sinabi mo sa akin, ginamit mo yung aking COMELEC voters ID, na nakalagay naman dun yung address ko, biglang pipitik sa akin, sasabihin, uy, babakin ko kayo dyan, 2 feet in 3 hours time. Aba, ililikas ako kung ganon. So, registry thinking. Diyan po kailangan yung digitalization na hindi pa natin nagagawa kasi ewan ko kung bakit nila binubuhos doon sa dikes when that should be the effort. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Saka I think, Doc M, malaking bagay din po ang iiwas po ang populasyon doon sa mga lugar na merong talagang potential sa sakuna. Kasi sabi nga po nila, ang narinig ko po one time sa isa kong professor, ang isang typhoon, lindol is only a disaster kapag po merong human casualty. So kung wala pong human casualty yan, hindi po siya disaster. So kaya kailangan po, wag tayong tumira o kaya gumawa po ang gobyerno ng matinong plano na iiwas o ialis po ang tao sa sakuna. Tulad po ng ginagawa sa Japan, sir, na hindi ko po alam kung bakit hindi po nagagawa ng Pilipinas. So, sir, that is just one of the mitigations, di ba? Opo. Pero yung tanong ko kanina, honestly, may solusyon ba dito sa
flooding? Can we prevent? Wala Panahon pa po. ano yun. Bata pa ako nag-flood na sa amin sa Pangasinan. Very remote place. Nag-flood na yun. Hanggang ngayon, we're still talking of flooding. So, honestly, may solusyon ba talaga? Flood management lang po, hindi flood control. Hindi kailangan, sir. Control talaga. Hindi po. Well, Yes, tanungin mo sa ano sa mga tao, hindi nila maintindihan yung flooding management or what. Ang gusto nila control. hindi po kaya yun. I don't think anybody can promise that. Kaya Also, nga po, nagsasayang tayo ng oras sa mga dike-dike na hindi properly placed. Actually, pinag-aaralan na nila dyan ngayon eh. Kasi ang motivation for putting many of these projects is the money that is derived from the project. It's not whether it will help control or manage the flood. Nakita natin, Yus, si Yusek Primo David, anak ni Randy, nagbigay lang siya ng presentation the other day sa SURF. Pinakita niya na kung paano yung mga dikes, pinakated yung floodplain. Diba? Ganun yung mga projects natin. We should avoid those already. Kailangan nga actually ngayon, pumayag na daw si Secretary Vince Dizon na yung mga dikes that are constricting the floodplains, tanggalin na, nakakasira sila, hindi nakakatulong. Ay nako sir, paano po yung itinayo pong condominium dito sa may Mandaluyong sa mismong floodplain ng Pasig? Paano po yun? Tatanggalin po natin? Sir, ayun po, nagiging cause po ng problem nyo doon sir, sa may Guadalupe, ano yun sir, yung may condo doon sir, kitang-kita nyo, nasa floodplain po talaga doon itinayo. Ewan ko po kung paano na-approve yun ng LGU. Basahin ko lang po itong insight po sir ni Sir Marvin Tejada. Sir, Sir Marvin po pala ay inyong kababayan, taga-Tarlac din po to. Just giving an Okay. insight, I'm also attending Cambodia's Center for Khmer Study, and mostly of the attendees are young people learning how to do research. I think for them to support their burgeoning economy, they now see the need to develop their young minds and young workforce. I know we have done this a lot of times that we have to mainstream and maintain this mindset to be research-based and translate them into implementable development local initiative. At isa pa po, yung pagpapatupad po ng integrated watershed and riverine management, it should be imperative and should not be swayed by politics. Hoping that planning and development offices or PDO, sana pakinggan din ang kanilang technical input ng political component ng local government. They are complementary. Yes po, Ma'am Dada. Ano pong ating pong question or suggestion? Gusto ko lang kasing sagutin yung or magbigay ng input dun sa sinasabi ni Dr. M. Asan na si Dr. M? Ayun. Ayun po. Kung may solusyon pa ba yung baha or yung flooding. Actually, sir, kung talagang i-analyze natin, parang wala na. Kasi at this point, land subsidence tayo at the same time tumataas yung level ng seawater, no? Tapos yun pong sa Makabebe at Masantol, ang kanilang area po kasi ay talagang napakalapit, nandun talaga po sa may Manila Bay. At kaya po sa mga na-interview namin, sir, sila mismo nagsasabing wala lang solusyon yung pagbaha. Pero ang gusto nilang intervention is paano nila maaayos ang buhay nila is in such a way na maa-adapt na lang nila yung sitwasyon. Parang yun yung tinitingnan nila, sir, no? Parang yung tulong na gusto nila is paano na lang namin ipapatuloy yung pamumuhay namin na nandito ang tubig. No? Kaya yung mga nabanggit ni Sir Doy kanina na siguro turuan natin, maglagay na lang ng tulay papunta dun sa kabila and then itaas yung mga bahay nila, tulungan sila dun sa sanitation system nila. Kasi sila po mismo, dahil alam nyo po ba sir and even Mark, yung mga nakatira po doon sa Makabebe at Masantol, hindi sila informal settlers.
Sila ay Mhm. titulado, may mga private sila, may mga titulo ang kanilang mga lupa na dati silang mga farmers, legal farmers, at dahil nagkaroon ng tubig, sila na ngayon ay mga fishermen. So, yun po. So, yung sila hindi na sila umaasa. Alam nila yung sitwasyon. Alam nila yung ano yung sitwasyon ng climate change. Alam nila kung nasaan yung location ng tinitirahan nila. Ang gusto lang nilang tulong paano sila makakapamuhay ng mas maayos na naandito ang tubig sa kanilang location. Yun lang, sir. And Thank you And po. I think din po Ma'am Dada, yung pong sinabi po ni Ma'am Virgie o ni Ma'am G na floating garden. Garden. Maganda yun. Since napakalaki po nung area na talagang babad sa tubig, I think makakatulong din po yun sa livelihood eventually. So Ma'am Mm. G, if you don't mind, tanong ko lang po, paano po ba yung konsepto po ng floating garden para po naman sa ating po mga audience? Paano po sila magtatanim and eventually kapag po ito ay lumaki, pwede po kaya ito maging source ng kanilang livelihood at income? Una, kailangan kasi magkaroon ng infrastructure kung saan lulutang yung platform kung saan ilalagay ang culture medium for the plants. So, ang ginawa nung, hindi naman ako ang promotor nito. Yung NGO na concern, inimbita lang ako para magkaroon ng science intervention. So, kumuha sila ng mga malalaking bariles na empty. So, parang yun ang ginawa nilang pansapin. Siyempre, dapat yun ay sealed, pero empty. Tapos nilagyan nila sa ibabaw ng ng platform, mga kawayan. Tapos nilagyan ng mess na white mess para hindi mawala ang Lupa. ang lupa at saka ginamit ko yung resources na nandoon. Ang marami ay mga water hyacinth o water lily. So ginamitan ko ng science, rapid composting using my trichoderma activator. Tapos, ginamitan ko rin ng trichoderma microbial inoculant na para sa seed coating para hindi nagagamit ng mga pesticides at fertilizers. Kasi yung compost plus yung topsoil along the riverbanks. Alam na alam mo naman yun, Mark, di ba? Soil science ka. Napakataba ng topsoil along the riverbanks. Kasi yun ay mga sediments na erode mula doon sa upland. Topsoil yun na na-erode sa upland. So, 3/4 noon plus compost, yun na yung complete fertilizer. Hindi na kailangan ang mga pesticides kasi yung trichoderma microbial inoculant is biocontrol agent. Tumagal yon ng mga 1 taon at hindi doon sa 4x4, that's 16 square inches, 3 o 4 na klaseng vegetables ang tinatanim. Ibig sabihin noon, hindi monoculture. So yung lahat ng science intervention, ipinasok doon. Yun, tumagal yun. Kasi pwedeng maging, kasi meron din namang 3 to 4 months na walang tubig. So pagkatapos nilang magamit yon for community, pwede silang, at saka kung marami silang magagawa yon, pwede yung maging source ng kanilang ibebenta mga vegetables. Pero pwedeng household use, later, pwedeng, kung sanay na sila, pwedeng source of income. Ganun Thank you lang. po, ma'am. Pag meron pa tayong panahon sa susunod, ipapakita ko yung hitsura ng floating garden. Doon sa floating garden, pwedeng sumakay, pwedeng ang farmer, yung tao. Kasi Opo, maganda yung floating structure. Ma'am G, i-guest ka na lang namin sa susunod at yun ang ipe-present mo. Yes, diba? sige. Okay, opo. I-schedule na natin yan, Mark. Thank you, Walang ma'am. problema. At saka, Ma'am G, kung pwede siyang gawing floating garden, ibig sabihin, posible din po siyang gawing floating house.
doon na mismo tumira yung mga talaga nababaha sa lugar na yon. Actually, Ako, actually, ang concern, dahil nakakuha sila ng kaunting pera sa Care Philippines International, gumawa sila ng evacuation center based using the same principle na floating, oo. may floating sila. Pero Mark, baka mamaya pag floating house yun, pagising nila, wala na sila sa Pilipinas. Baka nasa dagat na sila. So mapunta po tayo ngayon sa last question po from Sir Ike. Yes, Sir Ike? Yes, yung sinabi ni Sir Doy kanina na magpadala ng actual flood alert sa location ng tao, no? Doable 'yon. Using Sir Doy, using SIM card or IMEI na nakating sa cell tower. Doable 'yon. tama yun. Pwedeng matasan siguro ang NTC dyan or DICT. Pero that has to be based on GIS data. Ha? That's right. Oo. Kaya Tama importante yun. balikan yung GIS data. Thank you. Po. So maraming salamat po. So meron pa po ba mga katanungan sa ating pong mga audiences? So kung wala na po, announce ko lang po na yung pong ating e-cert is available na po dyan po sa link. So for your attendance and e-cert, just kindly fill it up. Teka lang po. So maraming salamat po Sir Doy sa isang napakaganda pong usapin ngayong hapon. Ito po sana ay maging salamin at maging solusyon. Hindi man po ako nangangaharap o nagdarasal na magkaroon po ng sakuna sa ibang lugar. Pero kung sakasakali po, ito po ay isa na pong tool na nakahanda na pwede pong gamitin ng iba pong lugar kung sakasakali man silang po ay tatamaan ng similar na disaster tulad po na nangyari sa Mount Pinatubo. Kasi po sa huli, ito pong resilience escalator strategy para sa rehiyon po ng mga Pinatubo ay higit pa sa isang plano. Ito po ay isang kilos ng pananampalataya sa isang plano na kakayahan ng tao at kapangyarihan ng agham. Ang resilience escalator po ay ating kasangkapan upang gawing permanente ang pagbangon ng komunidad. At maraming salamat po sa pagsama po sa amin ngayong hapon at magkita-kita po tayo muli sa susunod na Biyernes. So you enjoy the rest of the weekend. Bye for now. Bye.